Kaunting kalaman sa kasulatan. Magandang araw po sa bawat isa. Ang atin pong inihandang paksa ay hinggil po sa ginagawa ng mga taga-operian na pagtatabig o tinatabig, hindi nila matanggap si Pablo. O. Ngayon kung titingnan po natin dito sa mga gawa, alam natin na ang mga gawa ay sinulat ni Lucas. Ano po? So, kung tinatabig ng mga taga-operian si Pablo bilang isang sisidlang hirang ni Yahawasyay, lalabas yung sulat ni Lucas ay hindi po pala pwedeng pagkatiwalaan kasi tinatabig nila iniitsapwera nila si Pablo. Si Pablo kasi ay isang malaking tinik, bikig sa taga-operian, kaya ganun nila tabigin. Ano? At marami silang mga video kung saan binabalahura nila si Pablo. Ano? Puntahan muna natin dito sa Gawa 9:1. Tandaan po ninyo, ulitin ko, ito ay sinulat ni Lucas. Ano? Si Dr. Lucas ang sumulat nito. Datapot si Saulo, yan po yung Pablo, na sumisilakbo pa ang mga pagbabanta at pagpatay laban sa mga alagad ng Panginoon, ay naparoon sa dakilang saserdote. Kaya ang paliwanag nito, nakita po ba ninyo yung kasamaan ni Saulo o ni Pablo? O, yung pagbabanta at pagpatay laban sa alagad ng Panginoon. Yan. 2. At humingi sa kanya ng mga sulat sa Damasco sa mga sinagoga upang kung siya'y makasumpong ng sinuman sa mga nasa daan, maging mga lalaki o mga babae, ay kanya silang madalang gapo sa Jerusalem. At sa kanyang paglalakad ay nangyari na siya'y malapit sa Damasco at pagdakay nagliwanag sa palibot niya ang isang ilaw mula sa langit. At siya'y nasubasub sa lupa at nakarinig ng isang tinig na sa kanya'y nagsabi, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? At sinabi niya, sino ka baga, Panginoon? At sinabi niya, ako si Yahawasyay na iyong pinag-uusig. Ngunit magtindig ka at ikaw ay pumasok sa bayan at sasalitain sa iyo ang dapat mong gawin. So, si Lucas ang sumulat at ito yung isinulat niya. Yung pangyayari na kung saan si Yahawasyay at si Pablo ay nagkaroon ng pag-uusap. Ano? Yan. 6. Ngunit magtinding ka at ikaw ay pumasok sa bayan, salitain sa iyo ang dapat mong gawin. Ang mga taong kasama niya sa paglalakad ay nangatilihan na hindi makapagsalita, na naririnig ang tinig, tatapat walang nakikitang sinuman. At nagtindig sa lupa si Saulo at pagkadilat ng kanyang mga mata, ay di siya nakakita ng anuman. At kanilang inakay siya sa kamay at ipinasok siya sa Damasco. At siya'y 3 araw na walang paningin at hindi kumain ni uminom man. Ngayon may isang alagad sa Damasco na nagngangalang Ananias at sinabi sa kanya ng Panginoon sa pangitain, Ananias, at sinabi niya, narito ako, Panginoon. At sinabi sa kanya ng Panginoon, magtindig ka at tumaroon sa lansangang tinatawag na Matuwid. Ipagtanong mo sa bahay ni Judas ang isa sa nagngangalang Saulo, lalaking taga-Tarso, sapagkat siya'y nananalangin. At nakita niya ang isang lalaking nagngangalang Ananias na pumapasok. At ipinapatong ang kanyang mga kamay sa kanya upang tanggapin niya ang kanyang paningin. Ngunit sumagot si Ananias, Panginoon, nabalitaan ko na marami sa marami ang tungkol sa taong ito, kung gaano karaming kasamaan ang ginawa niya sa iyong mga banal sa Jerusalem.
At dito siya may kapahintulutan ng mga pangulong saserdote na gapusin ang lahat ng mga nagsisitawag sa iyong pangalan. Datapot sinabi sa kanya ng Panginoon, pumaroon ka, sapagkat siya'y sisidlang hirang sa akin upang dalhin ang aking pangalan sa harapan ng mga hintil at ng mga hari at ng mga anak ni Israel. Sapagkat sa kanya'y aking ipakikilala kung gaano karaming mga bagay ang dapat niyang tiisin dahil sa aking pangalan. Akala niyo po bang baluktutin nila itong 9:16? Na kaya pala, yung pagtitiis ay dahil doon sa kasalanan ni Pablo, hinggil doon sa mga pagpatay doon sa kanya mga alagad. Ganun po nila baluktutin. Kaya nga sinasabi natin, kung tinatabig mo si Pablo bilang isang sisidlang hirang na walang iba kundi ang pumili ay si Yahweh, lalabas, tinabig mo rin si Yahweh, tinabig mo rin si Lucas. Hindi ba? Kasi sulat ito ni Lucas, sinasabi ni Lucas na ito yung nangyari. Kung paanong sinugo si Pablo. Ngayon, tinatabig mo ngayon si Pablo. So kung tinatabig mo ngayon si Pablo, ay pati si Yahweh, tinatabig mo na rin. At pati si Lucas, tinatabig mo na rin. Magiging domino effect na yan. Pero mo, tinabig mo si Pablo. Sino ba ang naghalal kay Pablo para maging isang apostol ng mga hintil? Si Yahweh. Hindi ba? Hindi natin malalaman ito kung hindi isinulat ni Lucas. So, tinabig mo rin si Lucas. So, ano mangyayari ngayon? Nung tinabig mo si Lucas, yung kanyang dalawang sulat, mawawala na ngayon yan sa kasulatan. Hindi ba? Ngayon, yung 14 na sinulat ni Pablo, mawawala na rin yan sa kasulatan. Ilan na ngayon ang nawawala sa kasulatan? 14 at saka 2, 16 na. Ay 27 lamang yan na isinulat doon sa sinasabi nilang bagong tipan. So, ilan na lang natitira? Hindi ba? May kulang na. Ay si Pedro ho ay nagpatotoo din kay Pablo. Ay tinatabig mo ngayon si Pablo. Ay yung sulat ni Pedro, sabi dito, sa pangalawang Pedro 3:15, at inyong ariin na ang pagpapahinod ng ating Panginoon ay pagliligtas, na gaya rin naman ni Pablo, na ating minamahal na kapatid, na ayon sa karunungang ibinigay sa kanya ay sinulatan kayo. Gayun din naman sa lahat ng kanyang mga sulat na do'y sinasalita ang mga bagay na ito, na do'y may ilang bagay na mahirap unawain at isinisinsay ng mga di nakaalam at ng mga walang tiyaga, na gaya rin naman ng kanilang ginagawa sa ibang mga kasulatan sa ikapapahamak din nila. Pinatotohanan ni Pedro, si Pablo, ay si Pedro may 2 sulat. So lumalabas kung si Pedro ay may 2 sulat. 27 po yung nakasulat sa bagong tipan. Alisin natin ho yung sulat ni Pablo. Na 14, kasama na yung Hebreo. Inalis pa natin yung sulat ni Lucas na 2. Yung Lucas at saka yung mga gawa, natira ng 11. Inalis pa natin yung sulat ni Apostol Pedro, o ni Pedro ang apostol, na 2 piraso, ay lumalabas 9 na lang ngayon. Hindi ba malaking kabawasan yan doon sa sinasabing bagong tipan na naging 9 na lamang? Kasi tinabig mo si Pablo Nung tabigin mo si Pablo, nung itsapwera mo si Pablo, tinabig mo na rin si Lucas. Kasi si Lucas ang nagpatotoo kung saan nagsimula si Pablo. Siya yung sumulat nung Lucas nang gawa ho And then si Pedro nagpatotoo rin na meron siyang Pablo na nakilala at sumulat si Pablo na ito. 3:15, at inyong ariin ang pagpapahinod ng ating Panginoon ay pagliligtas,
na gaya rin naman ni Pablo na ating minamahal na kapatid na ayon sa karunungan ibinigay sa kanya sinulatan kayo. So tama si Pedro, may sulat si Pablo eh. Hindi ba? Eh tinabig mo ngayon si Pablo. O di itsapwera mo na ngayon 14. Itsapwera mo pa rin yung 2 sulat ni Lucas. Itsapwera mo pa rin yung kay Pedro. Ilan na ngayon na natira? Ang napakabigat ho ay nung itsapwera mo si Yahawasyai. Bakit? Siya kasi ho yung nagsugo eh kay Pablo. Ay sabi niya doon sa 1:5:39, kapag initsapwera mo si Yahawasyai, eto, sabi niya, saliksikin ninyo ang mga kasulatan pertaining dun sa lumang tipan. Sapagkat iniisip niyo na sa mga yon, meron kayong buhay na walang hanggan, at ang mga ito'y siyang nangagpapatotoo sa akin. Yung Genesis to Malakias, yan yung sinasabi diyan. Sapagkat noong nangangaral pa siya, wala pa naman itong mga Mateo, Marcos, Lucas. Ang kanilang ipinangangaral nung una ay yung lumang tipan. So ibig sabihin, tinabig mo si Pablo, tinabig mo si Lucas, tinabig mo si Pedro, tinabig mo rin si Yahawasyai. Ay yung Genesis to Malakias ay 39 yan. 39 na aklat yan. So ibig sabihin, mawawala na rin yung palang lumang tipan dahil tinabig mo eh. Kaya nga sabi nga natin, domino effect ang mangyayari dyan. Once sa sinaling mo si Pablo, sinaling mo rin yung naghalal sa kanya. Yung naghalal sa kanya, walang iba kundi si Yahweh. Ano ngayon ang matitira? Ang matitira ngayon, yung turo ng mga Operian. Nakuha ninyo? O mga taga-Operian, malaking bikig, tinik si Pablo sa inyo. Bakit? Kasi, lahat ng aral ninyo ay masundang sinungaling. Ano po? Ayan. Kaunting kalaman sa kasulatan. Marami pong salamat sa inyong lahat.